Napansin nyo ba, kung minsan, bigla na lang nagbabounce yung price sa isang level na para bang may invincible wall. O kaya naman, bigla na lang aakyat o babagsak na parang walang takot. Bro, institutional order block yan. Doon nag-accumulate yung mga bangko at hedge funds ng mga positions nila. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo ano ba ang order block, paano makikita yung mga bullish and bearish order blocks, paano i-draw ang tama chart. Ang order block ay isang popular na konsepto sa smart money concept. Meron siyang specific price zone sa chart na kung saan yung mga big institutions ay may mga malalaking orders kaya nagkakaroon ng big and impulsive move. Kaya pag bumalik yung price doon sa area na yon, yung zone na yon ay i-expect natin for reversal kasi ginagamit yan ng mga traders for high probability entries. Okay. And so, an order block is the origin of institutional buying or selling pressure or the footprint of smart money. Ngayon, paano naman natin malalaman kung valid or invalid yung order block na gagamitin natin? Ang order block kasi, yan yung last opposing candle before an impulsive move. Pero personally, based on my experience, kahit anong candle pwede. Kung bullish candle man yan or bearish candle, gumagana. Basta, pasok sa criteria ng order block. So, magiging valid ang order block pag yung last candle mo ay may imbalance. Tingnan naman natin yung invalid order block. So, bakit siya naging invalid? Kahit meron siyang gap, kasi itong candle na to, hindi siya yung last candle. Yung last candle, ito yun. Ito yung last candle. So, itong order block na to, most probably, mag-fail yan. Pag bumalik yung price dyan sa zone na yan, baka hindi na yan magbigay ng reaction. Kasi invalid yung order block na yan. Isa pa, sa invalid order block, pag walang imbalance, paano malalaman pag walang imbalance? For example, ito yung first candle, second, and third candle. Yung third candle ay hindi na bumalik doon sa first candle. Ibig sabihin, kung ito yung wick, dapat balikan niya yung wick ng first candle. So dito, mawawala na ng gap itong second candle. So magiging invalid na rin yung order block na yun. Kasi wala na siyang imbalance. Yung imbalance kasi na yun, yun yung magiging signal natin na may mga big players na pumasok sa market. Punta naman tayo sa real chart. Meron na akong initial mapping ng market structure. Nandito na rin yung mga inducement. So ang goal natin is to find the right order block. And actually, merong dalawang order block na pwede nyong i-consider. Una, yung extreme order block. So yung extreme ay ito. Kasi meron tayong bearish structure. And yung pangalawa, sa ibabaw ng inducement or mga liquidities. So yung inducement natin, ito yung first pullback. Actually, meron din liquidity dito. Meron siyang trend line, liquidity. And sa ibabaw niyan, maghahanap lang ako ng order block. So bakit ko nasabing pwede itong order block na to? Kasi yung order block na yan, meron siyang imbalance. Yung imbalance dyan, hindi pa masyadong nabalikan. Yan, meron pang konti. And itong sa taas, malaki pa yung imbalance. So pwede nating isipin na may mga orders pa dito sa taas. Pero ang ginawa kasi ni market is after niya makuha yung inducement at saka yung mga liquidities dito sa ilalim, so after touching dun sa area na yon sa order block, bumaba na siya, no? Nag-break na siya ng structure below. Next, meron tayong inducement dito. Then sabi ko nga, pwede kayo mag-consider ng order block sa taas or ilalim ng inducement. Depende sa structure syempre. Since ito ay bearish structure, syempre sa taas ng inducement. And then ito yung order block natin. So yung order block na yan ay may imbalance pa naman. So paano ko nasabing may imbalance? Kung titingnan natin, zoom in, yung candle na to ay nag-wick hanggang dito. Tapos nung bumalik yung price dito sa area na to, hanggang dito lang siya.
So, meron pang maliit na area na hindi na babalikan. So, nung bumalik yung price dun sa area na yon, actually, nag-tap pa siya sa order block. Pagkatapos niya mag-tap sa order block, saka siya bumaba. Nag-break na siya ng structure below. So, ito na ngayon yung bagong range natin kasi ito na yung inducement. Maghanap tayo ng order block sa ibabaw. And yung order block na to ay may imbalance. Kaya lang, yung order block na to ay hindi gagana. Bakit? Ang order block na to ay hindi valid kasi hindi siya yung last candle. Titingnan natin, yung candle na to, ito yung last candle. Okay. And then yung order block dyan ay na-mitigate na nung candle na to. So, pag bumalik yung price dyan, hindi niya na ni-respect yung area dyan, yung zone dyan. So, pwede nating tingnan is yung extreme order block. Ito yung extreme order block. Okay? And kung papansinin natin, meron pa kasing maliit na imbalance dito. So, magiging valid pa yan. Ang ginawa ng market after nag-touch dun sa zone, nagkaroon siya ng reaction. Pero siguro dahil may mga orders pa dito sa zone na to, sa area na yan, kumuha pa siya ng mga orders doon bago siya nag-break ng structure sa ilalim. Next, ito naman yung naging market structure natin. Ito yung inducement. So, hanap tayo ng order block sa ibabaw. Ito yung order block na yon. And then, nirespect niya yung order block na yon. Tapos, nag-break of structure siya sa ilalim ulit. And then dito, hanapin natin yung inducement. Ang inducement kasi is yung recent pullback. So, ito yung recent pullback. Ito yung maging inducement. Hanap ako ng order block sa ibabaw. Wala. Kasi mitigated na. Sa extreme naman, wala rin kasi mitigated na rin. So, dito, wala akong order block na nahanap. And then, ang ginawa ng market is na-respect pa rin niya, no? Yung after siguro kumuha ng mga liquidities dito, bumaba na siya. Nag-break na siya ng structure sa ilalim. And then, from this point to this point, ito na kasi yung bagong market structure, ito hanggang dito. So, ito yung inducement. Sa ibabaw nito ay may order block. Itong order block na to ay valid. So, after mag-touch ng price dyan, pwede ka maghanap ng mga confirmation entries para makapasok sa market. Kaya lang, ang ginawa kasi ng market is hindi niya na ni-respect yung order block at nagkaroon na siya ng change of character.